Tatalakayin ko sa iyo kapatid ang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pangalawang pagpaparito dito sa mundo. Natanong mo na rin ba ito, bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus? Marami nakalagay sa Bible na kalimbag 1,000 years ago na siya ay darating na madali, ngunit hindi pa dumadating ang Panginoon. Sa mga hindi nakakaalam ng second coming of Jesus Christ, marami na po ako nailabas ng mga video patungkol po dito sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Ang unang pagparito ng Panginoong Hesus, ito nga yung kapanganakan niya, the birth of Jesus Christ, yung tinatawag na Christmas celebration na ginaganap po sa buong mundo. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, marami po siyang sinabi about sa sign ng second coming at ng katapusan. Kasi bago po ang katapusan, merong second coming of Jesus Christ. Diversion din po ng kaaway kung bakit marami ang walang alam sa second coming of Jesus Christ, kasi ayaw niya na malaman ng mga tao ang katotohanan na darating ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagparito upang mag-rule, upang mag-reign, at upang i-punish ang sin. Marami nagtatanong, bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus? Babalik pa ba siya? Totoo ba ang sinasabi ng Biblia o ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Ang pangako niya na siya ay babalik, pero napakatagal na, hindi pa rin po siya bumabalik. Kapatid, ito lang masasabi ko sa iyo, masyado lang mainipin ng tao. Tandaan po natin na 1,000 taon sa atin, sa mga tao, ay 1 araw lang sa Panginoon. May mga dahilan lang talaga ang Panginoon kung bakit hindi pa siya tuluyang dumarating sa pangalawang pagparito niya sa mundo. Una is yung mga prophecies, Matthew chapter 24 verse 33 hanggang 34. Ganon din naman kapag nakita nyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman nyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Yun po yung isang dahilan kapatid kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo. May mga propesiya pa na hindi nagaganap sa mundo natin bago po yung pagdating niya. Marami pa po mga kapatid ang magaganap bago po ang second coming of Jesus Christ. Baka isa ka sa nagtanong, bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus at hindi na ma-prophesy yung mga propesiyang nakalagay po sa Bible? Alam mo kapatid, napakalawak ng pangunawa ng Panginoon. Napakalalim ng kanyang kaisipan. Kaya nga hindi yon may kukumpara sa kaisipan ng tao. Your thoughts are not the thoughts of our God. Kasi kailangan munang maisakatuparan yung mga biblical prophecy na hindi pa na-fulfill. Bakit kailangan pang ma-fulfill ang mga bagay na yon? Bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus kahit hindi na maganap yung mga biblical prophecy na titira? Kapatid, pagpapatunay yon sa kinapal at sa mga tao na hindi naniniwala sa mga biblical prophecy na ang lahat ng mga bagay na ito ay totoo at maaasahan at mapanghahawakan. Yun yung isang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus. Hinihintay ng panahon natin at ng mundo ang fulfillment ng mga biblical prophecy upang ipahiya ang gawa ng demonyo at kasinungalingan ni Satanas na ang Diyos ay makapangyarihan kahit ang kanyang mga salita at mga propesiya ay magaganap at ipapakita niya yan sa buong mundo. Napakarami na po ng mga biblical prophecy na ganap ng mga unang kapanahunan pa po. At marami ring na-fulfill sa panahon po natin dito sa last days. Pangalawa, mass evangelism. Pagpapangaral ng mabuting balita sa kinapal sa buong mundo. Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ipangangaral po sa lahat ng tao ang mabuting balita. Mabuting balita po is gospel. Ang gospel po ay yung salita ng Panginoong Hesukristo, yung kaligtasang nagmumula po sa ating Panginoong Hesus, upang walang makapanumbat na hindi sa Kanya ipinangaral ang salita ng Diyos. Isa po yan sa dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus sa Kanyang pangalawang pagparito, dahil po hindi pa napapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Opo, may minaabot na po ng mga iilan. Ngayon, isa ka rin ba sa nagtanong na bakit hindi na lang dumating ang Panginoong Hesus? Marami namang hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Marami namang itinatakwil ang Biblia. Mga kapatid, ito yung dahilan. Dahil marami ngang hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon, sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, sa gospel, sa salvation. Pero darating yung point na matinding tagutom, kahirapan, digmaan, mga salot. Pero sa bandang huli, yung salita ng Diyos pa rin ang mananalo.
ito pa rin yung mag-i-stand in the last days, yung the Word of God. Hindi tayo binibigyan ng takot ng mga biblical prophecy. Patunay yan, kapatid, na maaasahan ng salita ng Diyos. At bago dumating ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pangalawang pagparito, sa mga hindi naniwala sa kanya at sa salita niya, ipapakita ng buong mundo na ang salita ng Diyos na itinakwil nila at hindi nila pinaniniwalaan ay mag-i-stand sa huli. At ito ay totoo na maaasahan ang salita ng Diyos. Pagpapamuka ito doon sa gawa ng kaaway kay Satanas na lahat ng kasinungalingan niya ay ma-expose at ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos ang mag-ahari pa rin bago ang wakas. Ipapakita ng Diyos na ang gospel at ang kanyang salita ay mananalo bago ang wakas ng mundo, bago ang kanyang pangalawang pagparito. It's not just a book, the Bible, it's the Word of God. Ito ang huling fulfillment bago ang wakas. Matthew chapter 24 verse 14. Pangatlo na dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus, second coming, kasi meron siyang tinuturo at meron tayong matututunan habang tayo ay naghihintay. We are not just waiting, we must preparing for thy kingdom come. Hinihintay natin yung kaharian ng Diyos na dumating physically. Tandaan po natin, nung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, siya po ay naghari na sa puso ng bawat isa. At kinakailangan natin i-prepare yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay at yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos na maabot ng salita ng Panginoon at makalapit sa Panginoon. Ito yung isang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus. Meron siyang tinuturo, meron siyang inaayos sa ating karakter at yun yung maunawaan po natin. Baka marami pa po ang di nakakilala sa pamilya mo. Ito na yung chance para ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Ganun din sa mga hindi mo kakilala. Napakarami pa po ang hindi naaabot ng salita ng Diyos. At matutunan natin na maghintay at mag-prepare para sa pagdating ng Panginoong Hesus. Marami po tayong maisama na kaluluwa papalapit sa ating Diyos. At ito yung will ng Panginoon. Dahil ang Diyos, napakaraming tsansa na binibigay sa tao at ito yung huling dahilan na sasabihin ko sa iyo, kapatid. Chance. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus. Binibigyan pa niya tayo ng tsansa. Lahat po tayo hinihintay na makapagsisi at manumbalik sa Panginoon. Kasi ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak at sa mga pangako niya na tutuparin niya sa buhay mo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon, lahat ng tao, para makapanumbalik sa kanya bago ang pangalawang pagparito. Siya ang Alpha at ang Omega, alam niya na yung wakas. 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niya mapahamak ang sino man. Punong-puno ng grace ang Panginoon, punong-puno ng pagpapatawad at pagmamahal sa tao. Bruin niyo po, maraming beses man tayong madapa, magkasala laban sa Panginoon, hinihintay niya yung pagkakataon na tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Yung chance na makalapit sa Panginoon dahil ayaw niya tayong mapahamak. Kung babasahin niyo yung Revelation chapter 22, na soon, malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus. Yung malapit po doon, na ibig sabihin sa Greek word is statue, na malapit na, quick, unexpected, and without delay ang kanyang pagdating. Lahat ng nangyayari sa mundo ay nasa kalooban ng Diyos at wala kahit isa ang hindi alam ng Panginoon sa mga bagay na yan. Ito ang hinihintay niya bago siya dumating. Makapanumbalik ang tao papalapit sa Panginoon, makapagsisi dahil ayaw niya mapahamak kahit isang tao. Kaya nga po, laksa-laksa ang mga anghel na nagkakasiya kapag merong nakapagsisi sa harapan ng Diyos at nanumbalik sa Kanya. Alam ko habang pinapakinggan mo to ay kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Nais niya na maikasutapara ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating. Malamang kinakausap ka ng Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos, bahagi ang kagandahang loob ng Diyos. Share mo ang gospel, share mo ang kaligtasan ng Panginoon. At kung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos at hindi mo pa siya tinatanggap bilang Diyos na kapagligtas ng iyong buhay, simple lang, tanggapin mo siya as your Lord and Savior. At sa pamamagitan ng panalangin ito, nais ng Diyos na maging taos sa puso mo ang pagtanggap mo sa Kanya at pagganap sa kalooban ng Panginoon. Tayo'y pumikit. Panginoon, salamat po sa mga narinig naming mensahe.
patuloy ko kayong tinatanggap sa aking puso at isipan bilang Diyos na tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian niyo ako, maganap ko ang kalooban ninyo, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala niyo sa amin kung bakit merong mga bagay na nangyari sa mundong ito. Yun ay walang iba kundi hawak niyo ang lahat ng bagay. Alam niyo ang mga nangyayari sa mundong ito na kahit ang mga details ng buhay ko ay alam niyo, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal ninyo, sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu, sa Diyos na katunghay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, patuloy akong lumago sa pananampalataya. Patuloy kong kasabikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang inyong presensya ay lagi kong mapanabikan, Panginoon. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko magpasalamat sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng videong ito. Kung bago ka lang, follow nyo lang yung page kung napapanood nyo ito at i-like sa FB. Ganun pa man, kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel, click nyo lang po yung subscribe button, yung pula po dyan, at yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Gusto nyo makatulong sa ganitong ministeryo, pwede po kayong mag-click for monthly subscriber dyan sa FB page na nakalagay po sa button. Pwede rin po kayong magpatala through GCash. Meron pong mga number po nakalagay po sa description box. O kaya naman, pwede kayo sumuporta sa pagsasend ng stars. O kaya mag-send kayo ng email kung gusto nyo po na ilang mga parte na pagtulong po sa ministeryong ito. Salamat, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.